Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. What's up mga ka-K? As in K for kabataan. Ito ang show kung saan mga issues, stories at experiences ng mga kabataan ay ating pag-uusapan. Kasama ang inyong mga host. Ako ang inyong ka-K, Earl Sotoya. At ako naman yung ka-K, Rayel Salen. Kayo nanonood pa rin dito lamang sa Youth Talks. Yan, magandang araw po. Makakasama po natin ngayon ang Regional Chapter Coordinator ng Kilos Lagunense, ang member of the Board of Directors ng Project Sinag, at awarded as the top 1 student of LPU Laguna for 2024 and recipient of the Jose Laurel Leadership Award, and one of the top 25 outstanding student leaders of the Philippines, one of the top 15 outstanding youth leaders of the Philippines, and finalist for Sustainable Philippine Awards for Students in Sustainability category. Yan, makakasama po natin ngayong araw si Mr. James Ryan Alzona. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga host, at syempre magandang araw po sa ating mga kabataang Lagunense. Ayan, so Kuya James, okay naman? Yeah. Go lang, yes. Ayan, Kuya James, siguro start na natin yung ating discussion po, no? So, ang first question po natin is, bakit nga po ba importante ang volunteerism sa community development, lalo na po sa perspective ng mga kabataan? Yeah. Well, ako, based on my experiences, actually, 4 na taon na akong nasa NGO, NPO sector, nakita ko kasi yung enthusiasm ng mga kabataan pagdating sa volunteerism. Pero ang nagiging problem kasi, actually, medyo mako-foreshadow yung mga discussions mamaya, Siguro yung nagiging problem is hindi sila nabibigyan ng espasyo, or may iba na may potential pero hindi sila nabibigay ng right platform. So, bilang yun nga yung nagiging problem sa mga kabataan ngayon sa aspect ng volunteerism, and we also have existential issues in our community. So, parang ang lagay, actually based on my personal story, nagsimula ako nung pandemic, and syempre bilang isolation lang tayo, wala tayong nakakausap, and nakikita natin yung horrors ng mga problema. Actually, nung pandemic, doon nagkalat yung mga problema natin sa community, and napatanong ako, kung sinong hindi gagalaw, sino pa kaya ang makakaresolba ng mga problema sa ating community. And that's where yung fire and yung passion bilang isang volunteer ay nagsimula sa akin. And even in the 2022 elections, dahil nakita ko yung upswelling and yung movement ng mga kabataan during the elections. So, gusto ko na parang after ng elections, bilang hindi nga umayon sa atin yung panahon, na gusto natin i-continue yung momentum. And hopefully makapag-spark ng change, and hopefully ma-resolve and makapag-contribute kahit paano kami sa mga existential issues, lalo na sa edukasyon, sa kalusugan, sa governance, and in other areas of issues as well. So, bilang mga kabataan, we're here and we're called to serve and somehow contribute in addressing issues in our community and working with other organizations, institutions, and the government. Kasi importante yun. Sobrang importante talaga nung presence ng mga kabataan, lalo na yung mga volunteers para sa community development. Kasi parang yung mga kabataan, yung parang gagawa tayo ng steps kung paano ba natin siya masusolusyonan, paano tayo makakatulong, di ba? Marami rin kabataan yung nag-step up, especially nung pandemic days, na nag-start sila sa pag-volunteer simula sa community pantry, yung pamimigay ng mga libreng pagkain. And from that, after ng community pantry, nagtuloy-tuloy, at
good news yun para sa mga kabataan kung saan namulat yung mga mata nila sa panahon na kung kailan sila. Para naman po sa ating pangalawang katanungan po, paano naman po nakakatulong ang involvement ng kabataan sa volunteer work para ma-solve ang community issues? Well, I'd like to answer the question in bridging the importance of collaboration. Well, siguro papahapyawan ko lang yung Sustainable Development Goals, no? Part of the Sustainable Development Goals is SDG number 17, which is Partnership for the Goals. So, ako kasi bilang namulat na, sa realidad and sa aspect ng volunteer work, hindi nagiging successful ang isang volunteer work or isang volunteer project nang kayo-kayo lang. Isang entity lang yung gumagalaw. So, medyo napatunayan ka na in a lot of our projects in Kilos Lagunense na hindi nagtatagumpay yung proyekto namin nang wala kaming kasama or kaakbay na iba pang mga organisasyon at especially the government. So, to answer the question, no, napaka-importante ng volunteer work in addressing the issues because limited lang yung resources ng government. Let's face it. Hindi abundant ang resources ng government and the government cannot solve all of the issues. Well, yun naman talaga ang responsibility nila. So, kaya nandun yung sektor ng mga kabataan, especially the civil society organizations like us, we're called to serve the communities and work with the government. So, gusto ko lang i-emphasize na hindi dapat ang mentality is kalaban natin yung gobyerno, pero it would be much better if the narrative is katrabaho at kaakat natin ang gobyerno in resolving existential issues in our community. Parang totoo yun kasi parang yung collaboration kasi mas na tutulungan niyo yung project, yung activity na maging successful. Kasi syempre, mas maganda nga naman may kasama kang di ba? May kasama kang gagawa. Ayan, Kuya James, ano kaya yung pinaka-memorable na volunteer experience mo? At paano ito naka-apekto sa'yo? Okay, well, ang hirap naman nung kasi isa lang talaga, no? Well, yung experience ko last August 2024. So, siguro konting background, no? I was one of the top 25 outstanding student leaders of the Philippines. And part ng process namin ay nag-volunteer kami sa Tondo. So, yung pinaka-slum na area sa Tondo, doon kami nag-volunteer. So, wala talaga yung pretense like hindi namin alam kung anong expectation namin. Sinabi lang na sa Tondo kami mag-volunteer sa Project Pearls. So, nung pagbaba talaga namin sa van, talagang na-warshock ako ng malala kasi makikita mo yung mga bata na sobrang stunted, may mga bata ka makikita na yung shoulder blades nila ay umuumbok, makikita mo yung tambak ng basura pagtingin mo pa lang at first glance. So, pagpasok namin doon talagang we left, wala kaming yung bias namin, yung judgment namin about the area, wala talaga kami noon. Talagang iniwan namin yun sa van. And then, pumasok kami sa venue, we had, yung volunteer work kasi is more of, nagpakain kami sa mga bata and nagturo kami sa mga bata actually. So, yung pagtuturo sa mga bata, yun yung pinaka naging impactful sa akin kasi ang daming mga bata doon na hindi marunong magbasa. Sa totoo lang. Even yung mga non-coded readers talaga na, when we say non-coded readers, yung talagang hindi talaga sila at all marunong magbasa at magsulat. No, even basic reading lang ng abacada hindi nila alam. So, medyo natag lang yung puso namin kasi talagang naawa kami sa mga bata doon. Pero we left there with the hope, with the glimmer of hope kasi yung mga bata pagkatapos ng mismong event, sinasabi nila sa amin na, "Kuya, ate, babalik po ba kayo dito?" Tapos sinasabi nila, "Kuya, ate, marami kaming pangarap sa buhay namin." So parang doon nag-spark pa rin yung internal interest ko na parang ayaw kong iwan yung aspect ng volunteer work kasi ang dami pang mga taong nangangailangan ng tulong katulad ng mga batang yun. So, napaka-impactful nung napaka-impactful kasi hindi lang naman dahil sa area, dahil Tondo, kasi ang daming perception about Tondo Pero yung makatulong ka sa mga bata somehow and give them hope na hindi sila nag-iisa sa laban nila and marami pa silang mga pangarap na abutin when they grow up, no? So, yun, napaka-impactful sa akin actually and talagang nagmarka na yun sa akin moving forward na
sa paggawa ko rin, sa pagbaba ko rin sa mga community actually. Nakakakilabot yung pag-share ni Kuya James ng kanyang experience. Talaga namang kasi yung mga ganong experiences, nakakaantig siya ng puso. Tapos yung parang magkakaroon ka sa sarili mo ng magpapatuloy ka ng hanggat sa kaya mo ng mag-volunteer, no? Maraming kabataan din hope into volunteer once na na-experience nila yung mga bagay na ganyan, yung mga issue na dapat nating isolve. So parang sa kanila, kung hindi nila sisimulan ngayon, kailan pa? Parang gano'n kasi. So, wala, nakakataba ng puso. Marinig din sa mga bata na kung kailan kayo babalik, gano'n. Yes. So, para po sa ating next question, sa tingin niyo po, bakit may ibang kabataan na hindi kaanong interesado sa volunteerism at paano natin sila mahihikayat? Well, actually, no, parang it's something na problema pa rin ngayon eh. So, ako parang may tatlong dahilan na pumapasok sa isip ko. Actually, lagi ko tinatanong ng ganyan eh. Whenever I go to communities and whenever I go to schools to talk about leadership, may mga tao na tatanong talaga niyan kung ano ba yung rason kung bakit hindi interesado yung mga kabataan. Siguro kakategorize natin yung ibang kabataan na talagang walang pakialam pagdating sa mga socio-political issues, no? So, nakakalungkot lang isipin na I think I've come across with sa mga kabataan na ganun talaga na wala talaga silang pakialam. I mean, cellphone lang, ganun, parang ganun. Cellphone lang or kung ano man ang kanilang mga hobbies, interest. So, parang hindi mo sila mapapakilos or hindi mo sila mabibigyan ng spark of interest pagdating sa volunteer work, no? Merong iba na categorize ko na nandun yung potential. I mean, babalik ako dun sa una kong sagot. Pero walang opportunity. Siguro na hold back. Kasi ako actually nung high school parang actually hindi ako ganoon ka palasali sa volunteer work. Actually college lang ako nagsimula. Nung high school parang ang thinking ko kasi kapag sumali ako sa mga ganitong bagay, parang natatakot ako magkamali kasi pag nagkamali ako, parang i-judge na ako ng ibang tao. Pero noong throughout my experiences, parang it's something that I've learned na I mean you cannot please everyone. While at the same time, hindi mo may enjoy yung proseso kung hindi mo susubukan. I mean, if you don't take the risk of being a leader and doing these kinds of projects to make an impact. So ganun. Siguro yun nga, hindi nabibigyan ng opportunity, no. Siguro yung pangatlo nawi-wane yung passion sa leadership. May mga ganun na parang sa sobrang countless years and oras na ibinigay mo bilang leader. May mga leader dahil nalulus sila ng interest, kumbaga parang napapagod sila, parang ang dami ko nang ginawa pero parang hindi pa enough yung ginagawa ko. May mga ganong volunteer na nandun na sa stage na volunteer sila. Pero dahil sa parang feeling nila hindi pa enough yung ginagawa nila, nagkakaroon talaga ng volunteer burnout. So, yun yung siguro yung mga classification ko and somehow yung tatlong classification na yun, na-experience ko na yun or na-witness ko na yun sa iba pang mga tao na nakatrabaho ko or nakahalubilo ko. So, ayun, somehow those are struggles, pero somehow hindi tayo napapagod na magpatuloy at saka mag-inspire pa ng iba pang mga kabataan na maging interesado pagdating sa volunteer work. Actually, may follow-up question po ako. Do you think may influence din po yung pag hindi nila pagsali when it comes to money? Since it is a volunteer, parang they don't expect na may in return, may bayad. Okay. Yeah, actually parang isang factor din yun. Kasi pag sinabi mo kasing volunteer work, lagi, pag cynically speaking, pagkabataan, actually, ngayon ko lang ito natutunan bilang ako ay nasa political world na political work. Pagkabataan kasi pag ganyan na volunteer work, lagi nilang unang tinatanong talaga, I mean, not judging every kabataan, pero may mga kabataan pag tinatanong mo, ay sali ka sa ganitong volunteer work, ang una nilang tatanungin sa'yo, ano pa makukuha namin dyan? Yun yung unang tanong sa akin. Pero, bakit ganun yung una mong tanong? I mean, pwede ka naman magtanong kung ano yung information about the volunteer work. Pero, anong gagawin? Pero una mong tanong, ano makukuha ko dyan? So, medyo, nung mga first time ko na nasa political work na
ganun yung thinking ng kabataan. Hindi ko pa alam yung sagot sa tanong. Pero somehow ngayon na-navigate ko na parang, parang siguro dahil na rin sa takbo ng panahon natin ngayon, na cynically speaking na syempre kapag merong ipapagawa sa'yo, syempre kailangan may kapalit. Kasi siguro ganun na yung system at natin ngayon sa society natin sa Philippines, no, and in our community, no. Pero lagi namin pinapaalala, no, actually, ganito namin siya na-address, no. Lagi namin pinapaalala sa kanila na kapag nagvo-volunteer ka, wag kang mag-expect ng something in return. Pero what you get in volunteering is the satisfaction and the gratification na naging successful yung project mo at may natulungan ka ibang tao. I think that's enough. Pero struggle pa rin talaga siya actually hanggang ngayon talaga, lalong-lalo na sa mas younger generation natin ng mga kabataan na ganoon pa rin yung thinking. So binabali namin kahit papaano, pero medyo struggle siya and somehow a process that we're still trying to figure out para mas maging interesado pa yung kabataan pagdating sa volunteer work. Parang agree ako dun sa tatlong sinabi ko kanina, yung yung walang opportunity, yung nababurn out. So, parang ako din, parang experience ko na siya and nakita ko na siya dun sa mga nakakasama natin. And also, yung about sa money. Kasi, yun nga yung iniisip ng karamihan sa mga kabataan. Kasi, marami din kasing issue na nagko-contribute kung bakit nga ba ganun yung nagiging kaisipan ng mga kabataan. Siyempre, minsan, pag nasa bahay ka lang, papagalitan ka ng nanay mo, di ba? Yung mga ganun, parang mag-iisip sila kung paano ba sila magkakaroon ng pera, like that. Yes. Kaya ganun yung, siguro yung, may part na ganun yung mindset nila. So, yun. So, Kuya James, ano po kaya yung mga key qualities ng isang effective youth leader? Actually, something na lagi ko na-discuss kapag ako ay nagto-talk. I think there are a lot of aspects kung paano isang maging leader. Pero ang pinaka-importanting quality na lagi ko sinasabi, lalong-lalo na sa mga members ko ng KL, when I always hold orientations and somehow meetings, I always tell the members that the most important quality of being a leader is you're committed. Dapat yung puso mo nasa pagsiservisyo. Kasi merong mga, I don't want to generalize, pero merong mga leaders na nagiging leader dahil for clout chase. Existential issue na actually, hindi ko alam kung aware yung sa leaders, sa sphere of influence natin. Pero may mga ganun na kabataan na sumasali sa leadership aspect dahil meron silang gustong makuha in return, gusto nilang ma-recognize. Pero the very essence of leadership talaga is commitment. You have to be committed kasi darating ang mga araw, darating ang mga panahon na hindi aayon sa inyo ang mga bagay-bagay. And in the most difficult times, you always have to show up. I always believe in that. And something na tumatak na sa puso ko since 2022 na the very essence of leadership is you always show up in the most difficult times. Regardless kung gaano ka salimuot, kung gaano kasaya ang proseso ng paggawa ng proyekto o ang pagpapatakbo ng isang organisasyon. Kasi there will be problems, totoo naman yun. Pero ang sukatan ng isang effective leadership ay kung paano mo susolusyonan ang problema sa loob ng organisasyon mo. So, yun yung pinaka siguro secondary pagdating sa effective qualities of leader is yung pagiging vision-oriented. Kasi hindi naman pa pwede na hindi invested yung mga kasama mo sa kung anong direction ang gusto mong tahakin bilang isang organisasyon. So hindi pa pwede na vision ko lang yan. Dapat vision nating lahat yan. So yun yung pangalawa. Pangatlo, being adaptable. Kasi sa ever-changing demands sa society natin ngayon and in the advent rise of our technology, we have to be very flexible and we have to be very adaptable in situations. Especially whenever there are problems in volunteering,
and in doing projects and programs for our community. So we really have to be very adaptable. And siguro yung last, no, is yung sense of responsibility and the way you care for other people. Kasi naniniwala ko na kasi lagi ko sinasabi na ang leadership na ginagalawan natin, yung world natin na ginagalawan natin, it's temporary. Hindi siya permanente dahil darating ang oras na tatawagin tayo ng iba pang responsibilidad sa buhay. So, people will judge you kung papaano mo on how you treat other people or how you treated your members. So, importante na one of the key traits of being an effective leader is yung genuine compassion sa iba mo pang nakakatrabaho. Kasi people will have impressions of you, and when you leave the leadership sphere, people will say things about you, whether that may be good or bad. So, yun yung isa sa mga pinaka-importanting legacy na maiiwan mo is yung mga taong nakatrabaho mo is hindi naman sa parang binoboost yung confidence mo, ego mo, pero maganda yung naging trato mo sa kanila. So, yun siguro yung mga effective traits na masasabi ko na importante bilang isang mga leader. Sobrang yung 4 things na binanggit ni Kuya James is talagang kailangan talaga siya ng para siyang yun talaga yung mga key qualities ng pagiging leader. So hindi man maaari na mayroon pang iba na qualities, but yun, so yung 4 na yun I think din ang gusto ko din sa mga sinabi ko, James, yung committed na you show up in the most difficult times pa rin. Kasi parang if committed ka, kahit napapagod ka, hindi tumutugma sa yung panahon na sobrang daming problema. If committed ka, hindi mo aalisan yun eh. Hindi mo tatakbuhan yun eh. Kumbaga, haharapin mo pa rin siya ng buong puso, taas noon. No? Yes. Tsaka kahit anong oras, kahit saan, yes. kahit anong nangyayari. Walang excuse. Yan. Kuya James, paano naman na-inspire ang ibang kabataan na maging involved sa civic activities? Paano na-inspire, no? Siguro, I'd like to answer the question sa ginagawa namin hindi lang sa Kilos Lagunense, pero sa iba ko pang mga organization and throughout my experience. We inspire them in terms of making them feel na merong existing na organization katulad namin na gumagalaw. Kasi kapag nakakita sila ng mga kabataan na gumagalaw, in terms of civic engagement, mas lalo silang na-inspire na sumali. Ayan, marami akong experiences na, for example, sa Kilos Lagunense, gumagawa kami ng projects and programs, no? Natutuwa ako dahil after the event, gusto na nilang sumali ng organization. So, parang yun yung manifestation na, parang may na-inspire kaming kabataan na sumali sa ginagawa namin. So, yung pag-inspire, hindi lang siya through words na nag-i-inspire ka ng ibang tao, but you also show it through actions. What do I mean by actions? Doing community projects and programs and involving them, immersing them, no, sa mga skeptic na mga kabataan or sa mga kabataan na hindi nabibigyan ng opportunities. Bilang ako ay nasa CSO and I hold a civil society organization, mas importante na bigyan natin ng espasyo, yung platform talaga. Kasi doon natin marirealize or doon natin mabibigyan ng importansya paano ko ba sabihin to? Siguro mabibigyan natin ng importansya yung role ng kabataan pagdating sa community building. So, bigyan natin sila ng espasyo para ma-inspire sila na kapag meron pang kasunod ng mga community projects, excited pa rin sila. Hindi sila nagmumukpok, hindi sila nagre-reklamo na, meron na namang ulit community project, nakakatamad naman yan. Pero alagin na sabihin, kuya, interesado akong sumali. Kuya, gusto ko sumali. Yun yung dapat magiging narrative pagdating dyan. So, dapat nasa action yan. And the action goes through organizations like us in doing projects and programs and involving them. So, from the most skeptic youth to the most interested youth, dapat walang naiiwan. So, yun yung mentality natin dyan. Totoo yun. Kasi ako, parang bago ako naging member ng Kilos Lagunense, like, nakikita ko sila sa Facebook, yung mga projects and programs nila, parang sabi ko, sobra siyang interesting. And parang, yun,
kaya na-boost din yung kagustuhan ko na mag-join. And ngayon, member na ako ng and ayan, nakakasama-sama na din ako sa mga projects and programs na ginagawa sa community. Yan. Pati mahirap na rin kasi maniwala sa mga salita lang, no? Parang mahirap rin ma-engage pag sa mga salita lang without seeing an actual action. Yes. So, mas maganda na even in a local or kahit mga barangay lang, no, mas maraming kabataan sasali if makikita nila in person yung mga activities na. Parang to see is to believe. Yes, exactly. Yes. Kuya James, paano naman natin magagamit ang social media para mas ma-engage natin ang mga kabataan sa volunteerism at advocacy? Siguro ibalik ko lang doon sa discussion natin kanina, no. Actually, yun nga, importante yung role ng social media sa yung pag-inspire ng kabataan Kasi I think parang nagko-coalesce yan with each other. So, syempre kapag nakikita nila na, for example, may ginagawa kayong proyekto pagdating sa edukasyon, kunyari sa kalusugan, or somehow advocacies na malapit sa puso ng kabataan. Minsan ganun kasi na pag nag-scroll sila sa Facebook, uy, nakita ko gumawa kayo ng project pagdating sa ganitong ay malapit sa puso ko yan, interesado ako dyan. So, mas na-engage sila na sumali sa mga activities katulad doon. So, napaka-importante ng social media, no, based on my experience, in inspiring them in joining advocacies and actions na malapit sa puso nila while at the same time exploring other advocacies na somehow hindi nila natatouch. No? For example, hindi ka interesado pagdating sa anti-corruption, pero nakita mo yung isang organization dito sa community mo gumagawa ng action pagdating sa anti-corruption. So parang ma-incline ka na, ay parang interesado ako, parang curious ako sumali dyan kasi parang ang ganda nung ginagawa nila. So parang gano'n kasi may mga gano'n kami mga members na may mga members kami na talaga napadaan lang sa Facebook namin tapos nag-message lang sa page namin, ay kuya, we're interested to join Kilos Lagunense kasi nakita namin yung ganitong post na. So parang ang lagay is hindi na kami yung parang magsasalita lang, I mean more on nagsasalita, pero we let our projects do the talking na yun yung ginagawa namin and somehow na-inspire namin yung iba pang mga kabataan na sumali sa mga volunteer works nila. So, importante talaga yung presence sa social media. Hindi na yung katulad dati na traditional forms lang na magbibigay ka ng flyers, meron kang ad sa TV. Ang bata lagi ay nasa social media. So, kasi, aminin mo natin sa hindi, lahat tayo ay gumagamit ng social media, sa totoo lang. So, isang scroll mo lang, makikita mo na lahat ng mga ganap, makikita mo na lahat ng ganap sa mga kaibigan mo. Lalo na kapag kaibigan mo. Minsan kasi may ganong factor Kapag kaibigan mo nag-volunteer sa ganito, syempre, hindi naman sa ayaw mo ma-left out, or may fear of missing out ka, pero interesado ka din kasi yung kaibigan mo nag-volunteer din sa ganong activity. So, napaka-importante ng presensya ng So, sa lahat ng organizations na alam ko, parang lahat sila may social media para mai-report nila kung ano yung mga accomplishment and yung mga nagawa nilang proyekto at programa. Parang yung social media kasi, sa isang tao, parang kung saan ka makikita or kung nasan yung mga tao, syempre doon ka. Kasi yung social media talagang usong-uso siya, talagang halos lahat tayo ay mapabata, matanda, ay mayroong social media accounts. Kaya, sobrang sobrang isang post mo lang, pwede nang makita ng madami. Yep. Pati yung more than half of our day, nag-social media. Talaga? Totoo talaga yun. Parang sa single post, thousands of people can see you. Yes. So, ngayon po, paano naman po natin may mga challenges ba sa pagiging isang youth leader at paano nyo po ito nalalampasan? Ito, siguro isa lang, no? And hindi ko naman alam kung parang sobrang lahos na ng problemang to. Yung pagbabalance at pagpaprioritize. Kasi, aminin man natin sa hindi ka lang naman leader I mean, uwi ka ng bahay, isa kang kuya, isa kang anak, pupunta ka, papasok ka, isa kang estudyante. I mean, ang dami mong roles na kailangang gampanan, no? And in my experience, doon ako nag-struggle. Especially when I started joining organizations. Yun yung naging struggle ko. Is paano ko babalansehin lahat ng responsibilidad. Actually, I've stumbled a lot of times because of that. Kasi may mga bagay na nasasakripisyo. May mga bagay na somehow
nako-compromise dahil mas pinili ko yung ganitong bagay kaysa sa ganitong bagay. Pero yun yung realidad eh. It's something that I have to swallow as a person. Na aminin man natin sa hindi, may mga bagay na nasa sakripisyo, oras sa pamilya, oras sa pakikipag-socialize. Pero nandun pa rin yung passion eh. Nandun pa rin yung passion natin. So, ako, ginagawa ko, syempre, I always see to it na alam ko kung anong prioridad ko, ano yung responsibilidad ko. So, ang priority ko ngayon talaga is more of public service. So, nandun yung puso ko ngayon. So, I always see to it na I prioritize doing projects and programs. I involve myself in community work kasi yun yung passion ko eh. And especially in political work as well kasi yun talaga yung gusto kong gawin. So, mahirap. Nung una, ang hirap, no? Pero, siguro ang naging way lang kung paano ako nakapag-cope up is yung support system talaga, sa totoo lang. Especially the people that I've met, especially last 2024. Yun yung naging sandigan ko para ma-realize ko yung totoo kong role or ano bang silbi ko dito sa mundong ito, yung mga taong nakatrabaho ko at mga nakasama ko noong 2024. So, it's hard. I mean, the struggles of balancing and somehow yung mga members ko ganoon din yung problema nila eh na kuya hindi ko kayang gawin to kasi may quiz ako, may PT ako sa exam, may exam ako, so magre-review po. Kailangan mo tindihin eh. Kasi dumaan din ako sa phase na ganoon eh na ginaggle ko yung org work sa ACADS. So ano lang talaga, it's a matter of prioritizing while at the same time knowing your purpose, no? Kasi babalik ka pa rin sa core purpose mo kung bakit ka nagsimula at bakit patuloy mo pa rin ginagawa yung bagay na ginagawa mo as a leader. Relate ako dyan. So, yan. Talagang kailangan mong magkaroon ng time management. Kasi syempre, ako kasi sa part ko, nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, or nagvo-volunteer din ako. So, yun, yan ang pinaka ko actually this year lang yung pinaka pick nung yung challenge ko kasi kasi talaga nagsabay-sabay siya. So, ayun, relate ako na totoo talaga yun kasi hindi natin sa mga makaka-experience ng first time, syempre mahirapan pa silang mag-adjust. Yep. Pero ayun, along the way, magagamay din natin yan and magagawa natin ang paraan ng bawat pagsubok ng time management. Yan. Pati maganda rin yung support system na sinabi ni Kuya James para kahit anong hirap, at least may support ka from friends, family, and ka-orgs. Diba? Yep. Mas gagaan ang trabaho natin. Bali, nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng ating pag-uusapan, kaya huwag kayong aalis at keep on tuning in dahil magbabalik ang Youth Talks! Kayo po ay nanonood pa rin dito sa Youth Talks! Maglalaro po muna tayo ng word game. Okay, sige. Explain na lang po ni Earl kung ano pong mechanics. Yan po. Ang mechanics po ng game is bubunot tayo ng isang word, then i-connect po natin dito sa discussion, sa personal, sa kahit po saan na gusto niyo po. Okay, sige. Kahit 3 na lang. Pang mahirap to Okay. Yeah. Taray, kung ano yung diniscuss ko kanina. Commitment. Well, katulad na sinabi ko kanina, napakahirap maging committed kasi siguro dagdagan ko lang din yung sinabi ko about commitment. Hindi naman mawawala sa isip natin na napapagod tayo. So, nawawala yung commitment natin. Pero gusto ko lang sabihin na valid yung feelings natin kapag napapagod tayo kasi hindi ka naman magiging isang effective leader kung hindi ka napapagod. So, kapag hindi ka napagod sa leadership, ay wala kang ginagawa. So, palamuti ka lang talaga. So, normal na mapagod and normal na ma-burnout. Gusto ko lang yun sabihin, Kasi, minsan ang nagiging problema, minsan may ibang tao kapag nag-open up ka na pagod na ako, sabihin, ay, ano lang yan, guni-guni mo lang yan, magpahinga ka na lang, ganun. I mean, invalidate ng feelings, pero gusto ko lang sabihin na kapag napapagod ka bilang isang leader, technically you're an effective leader, but at the same time, your feelings are valid. Normal na magpahinga bilang isang leader, pero
babalik ka pa rin sa rason kung bakit ka nandito in the first place. And babangon ka pa rin sa panibagong araw na may renewed sense of purpose and renewed sense of commitment. So, importante yung commitment sa totoo lang, no? Pero gusto ko lang sabihin na may caveat yan na mapapagod tayo along the way. Pero ang importante, we pick ourselves up again and we show up and we have a renewed sense of purpose in our life as leaders, as community leaders, as student leaders in our areas and in our community. Para po sa ating Next po. Ayan, next. Okay. Parang feeling ko connected na naman to kanina eh. Awareness. Well, technically, in terms of awareness, importante yung sense of awareness, lalong-lalo na sa mga issues sa ating community. Kasi ako, ayoko naman maging sobrang technical, no? Pero, pagdating sa paggawa ng mga proyekto at programa, hindi ka lang dapat gagawa ng proyekto at programa na hindi mo alam kung ano ang pangangailangan ng komunidad. Yun ang pinaka-importante. So, kung ano yung kasi hindi ka pwedeng magbaba ng programa o ng proyekto na hindi naman kailangan ng community. So, sayang sa resources. Why not do projects and programs na sa tingin mo, ay yun talaga yung issue ng community natin. And somehow, one aspect of being awareness is yung pagiging aware ng mga kabataan pagdating sa socio-political issue. So, alam naman natin na minsan napakatabo topic ng politika ng mga socio-political issue sa mga kabataan. Ayun, pag-usapan yan. Siguro pag-usapan ko na lang yung crush ko, ganyan. Mga ganang bagay, di ba? Hindi mo maiisip na mag-discuss kayo about politics, no? Pero, bilang mga kabataan, hindi dapat na parang nagsashy away tayo pagdating sa socio-political awareness and conscience natin. Or, yung kamalayan natin pagdating sa political, sa kung anong nangyari. Kasi, sa totoo lang, in more ways than not, naapektuhan tayo ng issue. Ng mga issue sa paligid natin, especially political issues. Whether it may be directly or indirectly, we're still being affected on what's happening. So, bilang mga kabataan and bilang tayo yung may pinakamalaking boses sa society natin, we always have to be aware, so we have to be social-political aware and use our platform in amplifying our voices and our call to action sa kung ano ang mga nangyayari sa society natin, no? And yung mga problema. So, yun. Hindi na pwedeng wala tayong pake. Dapat magkaroon tayo ng pakialam. Okay? Para kasalanan na po yung pake. Tama, kasalanan ng maging bulag sa issue. So, at kasalanan na rin maging mulat. Kasi pag naging mulat ka, hindi ka na pwedeng kumurap. Sa totoo lang. Ayan, next sa po. ating huling bird na pake. Empower. Well, ito, i-anchor ko lang to sa natutunan ko sa OSLP. Na sinabi nung facilitator namin and yung track, no, yung track na organize nung OSLP na ang essence ng bilang mga leader ay hindi lang paggawa ng proyekto o programa. Kasi ano naman yun given naman yun. Pero ang pinaka-importanting aspeto ng leadership is empowering and creating more leaders. Kasi yun nga, katulad nga ng sinabi ko kanina, temporary lang ang space na meron tayo. So, ang isa sa legacy na may iwan natin is nakagawa tayo ng mga panibagong leaders na magpapatuloy ng legasya natin. So we always have to realize na one of the aspects of leadership talaga is beyond doing projects and programs is empowering other youths to realize their potential. Kasi in more ways than not, hindi ka naman 50 years na mag-org or hindi ka naman 30 years na magiging president ng isang organization. So, kapag umalis ka, merong papalit sa'yo. At yung papalit sa'yo, yun yung magpapatuloy ng legasiya mo bilang ikaw ang naging leader, naging de facto leader ng organization na kinabibilangan mo. So, empower is very important in the responsibility and the function of leaders in inspiring more leaders to be leaders. Hindi naman maging katulad ko o maging katulad ng iniidolo nilang mga leader, pero leaders in their own right. No, kasi hindi naman tayo kinreate ng pantay-pantay bilang mga leader. We have our own flaws as leaders. But the most important thing is we somehow use
of the opportunity, the brass of leadership in not just being recognized, but in inspiring more people and in doing projects that are impactful in our communities. Yan. Sobrang malaman nung discussion natin. At ayan, no partner. Isa na namang fruitful episode ang ating napag-usapan ngayon kung saan tinalakay natin ang mga importansya ng community development, youth engagement at civic participation at ng pagiging leader. Yan, tama ka dyan rin. Napaka-importante na malaman nating mga kabataan ang kahalagahan nito, lalo na sa panahon ngayon kung saan mas maraming kabataan ang nakikilahok sa mga ganitong aktibidad. Kaya naman patuloy nyo kaming suportahan at abangan sa mga susunod pa naming episodes. Muli ako yung Kay, Rainiel Sale. At ako naman ang inyong Kay, Earl Sotoya. At ito ang programa kung saan ang mga issues, stories at experiences ng mga kabataan ay ating pag-uusapan. Muli, ito ang Youth Talks! Kailangan natin ma-maximize yung platform natin to empower them na they have the ultimate right in their community na makapag-participate sa mga ginagawa ng kanilang mga SKs. So yun, marami tayong avenues actually eh. Pero ang problema lang talaga, una, syempre, walang pakialam yung ibang mga kabataan. Pangalawa, hindi ganun ka-proper yung dissemination ng information. Especially sa mga ganyang technicality sa SK na meron pala akong karapatan na mag-participate sa mga ginagawa ng SKs kasi membro po ako ng Katipunan ng Kabataan.